Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Maayong gabi, kausap. May gabi, Brother Rod. Clear mo yan. Ang atong hisgutan ron, butang ning familiar kita. Pero kay familiar man ta, ang atong himuon, ato siyang ipaladman ang atong pagsabot. No. Familiar kita, pag mayroon ganita, the Passion of Jesus Christ, kinsa mo pa kadumugan na? Pero mo naman no? Yes. Pero mo naman na. Yung magdana ko nyo, nakadumog na mo itong istorya sa upat ka bumol Wala. ay kalima mo. Bagay So, na ito sa usa ka istorya nga paborito kay din ako istorya dili ni bumol. Paborito kay na ko nga storytelling ba. Di usa ka kadaghan na ako gi-share. Bisan kaning Passion of Christ nga topic ato man gibalik-balik na. Kaya ron nga pagpalaw ba. Di usa ka Amerikano nga missionary. Sabot mo missionary no. Sabot mo kasabot ano. Missionary yun niya niyari sa Cebu. Nya mo Amerikano nga pare di kamao mo Bisaya. Sa karaan ning panahon na itapuha dili ni karon nga panahon na nga medyo advance na tayo ng mga centers. Karang panahon, pag-abot niya diri Cebu, kaya istorya dito siya nasayan sa bukid nga Kapilya. Kaya sa city, daghan man ang mga pare daan. Dito siya sa bukid. Pag-abot niya dito sa bukid, mumisa man siya. Unya, sakto po, tinani ang panahon, Kwaresma. Pagpadungan niya misa, ingnan siya siyang terrorist guide, kaya kaning tourist guide niya, nga, Padre, kanang, kanino pa sa Padre? Saya, Amerikano dito. Ay, ito na dito sa Bisaya lang na to. O, dili ka makamisa, pati ay nalang pagmisa, Padre, kay, ang mga tao dili, di kasabot ni mo. Di man lang kamao mo in English, kasagaran ba? Kay bukid, nay, kamamao, pero pipila ra niya, binayabas ka mo niya in English, ha? Nga di kayo mo magkasinabot, tabi na sa mong bumili, ayaw na lang pagmisa, Padre. Yan, pare, so, sundi akong giyan ni Dre. Mong ni, usas importante na akong misyon, pagdala sa sakramento, dinis mga tao, labi na sa Santos ng Eucharistia. So, mumisa yun ko. Kahit binig ulo ni Maria, mumisa yun siya, paala na din mo kasi nabot ni mga tawana. Yan sabi itong solusyon na ni Ron. Sa inani na lang, ngitaan lang tag, tig-translate. Ang terrorist guy, di po siya. Ngita tag, volunteer kasi volunteer mo translate. Away mga has Bisan ka itong kamao-mao may English. Makuyawan sa kaya, translate dito, dapat mas pare. Mabarog sa ganito sa altar, pagbarog lang dito sa altar, kuyawan na ka. Sumot na mo pagkating translate. So, wag yun ang nangahas o volunteer na mo yung translate sa iyang ihumili, dito na sa humili. Sa man na mo sugod sa intra sa misa. Dito na sa humili, translate. Translate sa humili, kisa mo din mo translate, ano yung may volunteer? Gihulbot na lang na focus katong sa Kristan. Ikaw daw, bahala sigang pamayabas, ikaw na translate rin, kaya huwag nilaing, napupuso sa Kristan. Ang iyang di, yes lang yapon. Sabihin siya, dapat at bang sila pare, nasa dyan microphone. Wali ang pare, siyempre kay Kwaresma. Ang topic, Passion of Christ. Ingon ang pare, my dear brothers and sisters, i-translate sa Kristan. Mga pinangga kong mga kaigsuunan. Sakto ang translation. Tadayo ng pare. Christ has been crucified between two robbers. Translate sa Kristo. Si Kristo, dilansang tunga-tunga sa duha ka mga guma. Kaya mga Ismael, ikaw kasabot sa guma. Ang orang ng guma. Ayaw ng pare. Ingon siya, we need to sacrifice. Translate na siya. Nanginahanglan ka duha ka sakong bugas. We need to repent. Nanginahanglan ka ang mamintal. Because if we will not repent,
Kay kung dili ta mamintag, the wraths of God will be coming unto us. Ang mga ilaga sa Ginoo mga diri sa ato. Kinanglan gyud ka mamintag yun. Kini mamintag man. So may moral lesson sa mga istorya mga igsoon. Nganong katawanan man ang atong nadungog na translation? Nag-joke ba sa Kristan? Wala. Ang pare nag-joke? Wala. Katawa man tayo. Kaya sayop man ang iyang translation. Di man husto ang iyang pagkahubad sa pinulungan in English nga dos Binisaya. Sa to pa, kung masipyat na yung translation, katawanan siya, sa tituyoon, kitang tanan dire mga Kristohanon na ta. Ang atong kinabuhi supposed to be is a translation, an expression of the life of Jesus Christ. Pero kung di gani masakto, di gani husto, ato paghubad sa kinabuhi ni Kristo, dinhi sa atong kinabuhi, katawanan ang atong pagkakristohan. Katawanan. Lisod kayo i-convince og tao nga mukaon sa manggang yung ikaon kay tamkis ko na, pero ikaw, inikaon mo nagkulima imong naon? Di ka ka-convince. So maglisod ka da sa mga tao nga imong tinuod nga follower ni Kristo, kay kita, katawanan man atong pagka-hubad sa kinabuhi ni Kristo. So saong nato ni ron, unsa may ato ang buhaton aron atong paghubad sa kinabuhi ni Kristo, mahimong husto, mahimong sakto. Masulbad ba kini problema nga ang mga Katoliko ay baro? Ingon si St. John Chrysostom, kung ang tanan nga Katoliko dugay na kani panahon pa ni St. John Chrysostom, o mo kung saan na siya na tao? Kaya tao sa bukid ba? Karaan kayo ng panahon. Mga first Christians pa nga time ba? Sa Juan Chrysostom, mausap na sa nga gilgig na nag-comment sa Bible, commentator sa tao. St. John Chrysostom. Ikaw siya, siyang panahon pa ni, kung ang tanan lang na Katoliko, faithful Catholics, if all Christians are real Christians, there is no pagan in the world. Dugay na na-convert ang tibuok kalibutan. Kung ang tanan lang na Katoliko, faithful Catholics pa. Kung anong daghan pa mga pagans, anong daghan pa mga dili Katoliko? Reflection nga dili ta faithful. Kasagaran na to, dili ta faithful. Dahil ko lang tagtiil, pero dili ta faithful. Dili ito, kasagaran na to. Kunya, di man siya problem nga to ang kahugnuan, nga may mga lahat, di mo ta faithful, sige, gawin lang ako to, wala tayo buhaton. Wala tayo improvement. Nga na, pwede nga wala improvement. Alam bang, mediocre. Mediocre lang. Ang tao ba, ay, nanar kita. Pero na kita kutob. Huwag kita buhat to, parang wala po. Naatay mabuhat. Unya, magsugod na sa tuang mga pamalandong. Atong pamalandongan ang pasyon sa itong Ginoong Jesucristo. Aron makita na to, kung saan na to pagpuyo ang kinabuhi ni Kristo. Gana ka mong short background sa mong life. Sa una, gana kong Franciscan o Gigan, gana kong mo-follow sa life ni St. Francis. So, gana kong mo-follow sa iyong life, gana kong makahibaw kung yun sa niya pag-live ang iyong life. Basa na ko yung libro nga, life story about St. Francis, pila ka libro, research, maminaw sa mga talks about St. Life. Aron nga makabaw, kung saan na to. Karon kung saan na to pag-follow sa life ni Kristo. Kinanglan naka-study ka sa iyong life. Unya, taas man ang iyong life. 33 years man ako, ato ng tanawang-tanan, 33 years na mag-istoryanan. Ato lang i-shortcut, mula ko lang sa iyang pasyon. Pero, isa, buwangan ka. The passion of Jesus Christ. Kung makakita ka sa itong Ginoo nga gilansang sa cross, unsa may reflection ninyo. Daghan kita manunang ano. Kamo, sa may manunaan niya, ayun ito ba kayo? Basta kayo, manunaan lang ninyo. Makita ka sa itong Ginoo gilansang sa cross, kita niyo. Gilansang na siya sa cross. Nagbitay ka sa cross, muna nakita niyo. Sala, no? Si St. Josephine Bakita, pagan man na siya sa una. Kailan mo na ng musos mga African na santos. Pagan, siya, natawag niya siya na pagan. O niya, nag-start niya ang conversion, nasunod siya dito simbahan nila, nakulong tita ng istorya. Pag sunod niya simbahan, kita siya ni Jesus nagbitay sa cross. Niya sa ilahang lugar, na po yung mga tao na ibitay sa cross. Ito mga kriminal. Umitay po ba? Pag kita niya na image si Jesus nagbitay sa cross, namutaan na siya sa pare. Siya, why is he hung there in the cross? What sin did he commit? Puntahan niya ba? Kung may salaan na niya, nagibintay siya sa cross. Nag-explain na siya para dito nagstubo ng iyang conversion sa iyang pagkakatoliko, iyang pagkakristyano.
Pero sa to makita, sakto ito yung ingon, nag-una rin, makita na to ang sin. Yang sa, gusto may sa niya. Ang ito, sin ba? Oo, sin. Gusto na sin ka ng... Sige na to. Makita na ka ng mga tao, makusok mapalaka. Yung si kabalaka, kung sa hindi mo libero na. Sa atin na sin, na. Worry is a sin. Worry is a sin. A sin yun na. Worry, hindi na siya sin, hindi na magic sarap. A sin. It's a sin. Makita na to ang sin. Kunya, kung saan kumilayan itong makita, sin, again. Ang gawari Wala yung bumbong. we want to fulfill that. Sa atin. Lahi ng constructive concern. Lahi ng destructive worry. Ayan. Concern ka, nag-analyze ka sa mong buhat ko, hindi ka anxious. Namurag ka, nabuang ba nga? Ikaw. Hindi ka makuhitan. Constructive yun. Dahil mo, dapat gibuhaton sa mga Christians. Okay? Ano ba rin yun? Duha, kabuta ka makita dali mainly. Una, katulingon na sin. Muhunong rin ka sa sin. Hindi ka kakita sa bumbong sa sin, pag hindi mo makita. Napailain. Mora na itong pamanadungan. Duha ra kay kung itong daghanon dito ang human. Nga di sa na tumatimanan tungkol sa daghan. Sin and the mercy of God. Okay, sa to? Sin and the mercy of God. Mercy of God. Mga itong kita Jesus. Na inagasaha, kitang tanan, ninapoy, divine mercy. Nagihatag sa Ginoo. Atong lang taon muna, atong kung salisa, atong sakton. Kay, sagaran sa mga tao kung sabot kung salisa, labi na karong panahon na, may mga tao kasabot sa hindi. Tanaw ko lang sa mga video-video sa Amerika, o ilang ganing ipaglaban ng ilang sa magrally ba? Tama na mga magrally diyan, may flag. Paglaban nilang ilang sa, para nila, it's okay. Muna ingon si, mutana ko ninyo ha. What is the worst evil in the world? Money. Worst evil ba? Grabe kadautan nga itabos kalibutan na. Sala, mga kagaran mga naman sala, worst evil. Pero there is something worse than sin. Worse than sin. What is something worse than sin? Yung si Bishop Fulton Sheen, hindi niya ako ha. So kung sayop ni, siya mo yung i-blame. Kung kuba doon yung lubong nito. Gusto ko lang sin. In fact, pwede niyo ma-search sa YouTube para yung mga tanaw, mga confirm. Yan siya, Bishop Fulton Sheen. There's something worse than sin. The denial of sin. The moment you deny that you're a sinner, you're worse than sinning itself. And you will not receive the mercy of God if in the first place you do not admit that you're a sinner. How can you expect a doctor to give you a medicine if first and foremost you won't admit that you are sick? Di ba? So di ka ka-expect na makadawat ka divine mercy kung waka mo admit na sinner. Okay, atong karoon mo na siya. Worse than sin is the denial of sin. Ato na siyang lantawon. Kung saan gibuhat ni Jesus sa diyan niya sa kalibutan, siya pinakauna. Pinakauna nga gibuhat ni Jesus. Kung kabot niya sa kalibutan. Sakto, matao. Pero wala pa siya matao. Tao na wala na siya. Nisod siya sa womb ni mo, Mary. Okay. Incarnation, di ba? Incarnare, to make flesh. Incarnare, in Latin means infinitive, to make flesh. Naimo siyang tao. Muna pinakaunin yung gibuhat. Ni-incarnate siya, nasa womb ni Mary. Kuman na tao siya. Yawabin na itong Passion of Christ nito isgutan. Christmas na lagi ni. Kumukuya-kuya, isgut na Christmas. Passion of Christ, yan eh. Diyan ito Santos nga ni-reklamo siya sa Ginoo, okay, daghan kasi kasakit pa. Yan na si, I think he was also a stigmatist if I'm not mistaken. Reklamo siya sa Lord. Kanya akong sakit ba, dugay na kanya ako, mga 30 years nung kunin nanto sa ni. May magkakay, tulor ka kauras diya sa cross. Gantos, ang imong pasyon ba, tulor ka kauras, patay, di ka, glorious na tayo. Ingin siya sa Ginoo, patakta ka. Hindi, kay nanin sa Ginoo. My child, you're so wrong. Ito kag 3 hours ako nag-suffer. From the very first moment I was conceived in the womb of my mother, I started to suffer. Nag-start na siya suffer. Di pa sa womb. So ang passion of Christ, I did it in 3 hours on the cross. From the womb. Kaya hindi mo siya tao. Ano man? Perfect man yung knowledge of wisdom. Huwag may ingon nga si Jesus.
Di tayo mo, buot siya. God na siya. Ang iyang humanity illumined by the light of His divine nature. He was always all-knowing in the light of the divine nature. So, my cellphone. Nga kung wa ka mo admit sa imong pagkahugaw, di yun mo anha si Jesus ni mo. Ito ang pasungan, hugaw. Admittance of being a sinner welcomes Jesus in our life. Oh, meaning na. I-admit ni mo na napasungan ka, aron musuod si Jesus diyan ni mo. Pero kung tanaw ni mo limpyo ka, buutan kay ka, wa kay sa, ay, wa ka manginahanglan Jesus. Kung wa kay sa, ayaw nagsimba, ayaw nagpagrosary. Ngano, inigampo ni mo sa rosary, o sa Our Father, forgive us our sa wala ko sa day, ako apil na. Holy Mary, Mother of God, pray for, kamo lang, pray for you, kay sinners man mo ako, Ayun, ampo, kung wa kay sa. So, ang ato ang pag-admit na makasagan, nag-welcome na Ginoo. Nag-welcome. Nga musuod siya, kaya nanginahanglan, kaniya, kaya nakita na ito nga sinner na. Kuha ninyo? Ay, re. Ibalhin ito. Kami, huwag ko na yung, kung ano, tik-atik ko na yung kamera-kamera ito. Oh, daray. Ay, salamat. Sa iyo na ganyan, substance. Sa buta mo lang eh. Nakuha niyo yung buto? No. I-admit na ito nga sinner ta, aron ma-welcome na ito si Jesus. Biyawa no? Yan, di na mo tuyoon po doon, maghimo lang kagsa, aron nga ma-welcome si Jesus. Lagi, magbuhat kagsa, aron ma-welcome na si Jesus. Di na mo na mao, badwill man ka. Ay nag-apil kanta ng peace to people of goodwill ka nang iniganta to sa misa. Dapat goodwill ka. Nangandoy sa ka nga matangtang ng sala di ani mo. Okay, ato nang tuduan ta mga tagaan mo. Abi gini ako ang teaching God kay Jesus ko ni. Ika na gani sa Bible sa na to nga maundang ning atong mga sa. Tuwantay ka mong bisal kay mo sa balik ka. Yes. Totoo ko no. Yes. Kaya wala ba? Sulti na ko niya sabi. Kaya piawan mo rin nagbibigay berarti. Yung Pasko no. Balik lagi di sana to. Balik balik man. Balik pa ta sa tusa. Ibaw tang sa ano? Oh. Di ka ganahan mo kuwat ba? Magkasakit pong ka. Bitaw. Ano kinano? Bisag di ka, sabi ka. Nya, sa katikisin doon nakaklasin sa, di ba? Balo ng tingin mo ani kay umakit mo sa bahan. Mortal Kombat. Mortal sin o binial sin. No, sorry. Mortal. Di na natin balik ko explain. Sabot man mo. Pero ako lang gagamay recap for the sake sa mga wakibaw. Mortal sin involved ang tulo ka matter. Grievous matter. Eskwela niya. Grievous matter. Para may mong mortal ang imong sato. Grievous meaning grabe ka daot. Ikaduha, sa may ikaduhang requirement para ng full knowledge. Anda yun? Full consent. Wala ka hugsa. Okay? O pananglitan, Brad, hugso di ka ba? Imo ng wife? Yes. Ingnon di ka, patiyan na siya. Imong wife kung gikidnap. Di na mo patiyon si email. Patiyon imong wife. Karon na-force ka, na imo siyang patiyon. Kailangan imong wife. Full consent din na. Di mo yung ka-evil na pagkatao? Dili. Hindi siya full consent. So, bisag grievous ang matter, huwag ka kasama mag-consent. For example, na ibungol, nananggot. Kat siya ito, nanggot siya. Karon itakdang niyang yang, sabot mo itakdang? Oh, Mga kabukid. Mga karaan. Itakdang niyang yang sanggot dito sa palwa ba? Okay, bukid mo, nagdako. Bukid tayo. Itakdang niya sa palwa. Bungol niya sa kabadungog na yung tao na ilakaw, nagpadung. Niagit ko siyang tungkol niya. Sige siya, guyog sa palwa. Nahug, nasanggot. Ang tagakan ng tao, patay. Kasasag mo talsin mo. Pero grievous, ang mater na may namatay. Oh. Huwag mo siya ka, hibaw, huwag mo siya knowledge. Samot na away consent. Huwag niya tuyo, patay. So di siya, di siya mortal sin. Kaligis ka, huwag mo tuyo, kalig yung labang, buwangon yung nga tao. Hikog. Pero hikog, drive ka ba, yan yung labang kalit nga, ulit suglokso, makabrake pa ka na. Sabi nga no, patay ko, grievous matter, buwa kay mortal sin. Unintentional. Unintentional. In fact, huwag gani kay sa ana. Kung mag yung kwentaho mayon, kay sa ana, huwag yung ka magligis. Luksong siya diha. Gipog mo siya. Diyan mo nga mong, magaling siya. So, dili siya. Ang binyal sin, kung nai-absent na, binyal na siya. Kung nai-absent na, dili. Pagka na di mo simbag Domingo, grievous matter din.
Nganong mortal na? Kuhan ko na lang sa sumpo sa Ginoo. Ha? Nganong gribus mater man di mo simbang domingo? Gribus na tungod kay. Sorry, ang sakto nga pagka-pronounce gina ng grievous. Grievous. Ato, gribus ang manipin siya. Ano na English sa grievous matter na siya. Tungod kay imong gidinay ang pag-acknowledge nimo ni God. Grievous. Spiritual damage. Physically, mura okay. Healthy rin lawas. Kusgan pang kabaw. Daro pag okay ba? Healthy ka physically. Pero ang imong soul, destroyed na. Kaya huwag mo kanya acknowledge ni God. Huwag ka simbang Sunday. What you can worship na God? You want to be the God of your own. Grievous matter. Any sin nga mo absent ang tulo ka requirement para may mortal sin is a venial sin. One mortal sin is enough to send you to hell. One mortal sin is enough to send you to hell. Another example nga maglibog ta kung grievous matter ba? Sin of the flesh, masturbation or fornication. Nakik-sex ka din mo asawa. Di mo ba na? Nganong grievous matter man nga? Kanindot na. Physically lang ha? Yung kay pleasure lang ang mafit. What makes it grievous? What may damage, right? Why damage? It has. You making yourself the God of your own. Ang pleasure mo yung ipili over the commandment of God. So, na-destroy yung soul. Physically lagi, okay ra. Healthy to ka physically, kay mo, nangingon nila nga, mo healthy ko na ka. Pero yung soul, destroy. Sinful siya, mortal sin. Iba ka? Kaya yun, kung may nag-sex kami nga, murang naligsan. Na-disgrasya yun, nabuntis. Saan ka diyan, nalabang ka sana, naligsan ka kakit. Kaya di ka na kay knowledge. Na-ito kay consent. Ako was, i-rape ka. Huwag mo i-rape. I-freezer man. Kabaw yung kang saan na siya. So, mortal sin na siya. Niya kung absent lang mo sa ana, grievous matter siya sa spiritual aspect. Ako lang mo gagamay light na ba, makaya mo yung nasa na ko yung classmate sa una nga akong mutaan na siya na ko siya. Anong sala ng submission? Huwag ko ilaptan na tao. Anong sala? Mga explanation. Okay, pero masabta na doon sa sin. Karon, weakness man sa tao nga mahagpong sa sakit. O patamantos di ba yung mercy sa second point. Nag-isgot ng ibalabda ng sin. Kaya mo na itong nakita niya sa Passion of Christ. Libo mo sa Passion of Christ niya sin na itong isgotan. Na malandong mo ta, nag-reflect mo ta. Nanamin ta. So kung manamin ka, imong makita ang samin o ang imong kawalingon. Siyempre, kaya nanamin ta ni Jesus na nagbitay sa cross. Atong kita na makita na to Jesus, nakita ko na to itong self, ang atuang sinful self. Okay? Ang atong sin. Yan di ka mohunong diya sa sin. Muat ko din na sa Ben Mercy later. Dali kami sin. Okay. Atong karoon kung saan na ito na mahunong ng pagkakasa. Isa may nagkabaw. Katong mga nakahunong nasa inyo sa sulti imen niyo. May kahunong na inyo sa Words to mercy. atong karoon nga ang tao, bisan ka ng mga santos ba, huwag nang magsampol. Saint Faustina ba? Saint Faustina, mangumbisal nandito siya sa okay, nandito siya sa ano? Saan yan sa? Makibaw siya sa? Wala. Ang tanang santos, bisag santos na sila, nakasakit ko na, hinagyo sa nga di yun mawa sa tao. Bisang sao na may mawa. Magitas. Di. Ang sa nga di mawa sa tao, kanang sa mawa ni mo tuyo Mamatay lang ka, bisag pag ikay pinakabalaan nga tao sa earth, di pinakawa. Munang mga santos, mong pisal yapon. Muna ingon dito nga, kay sa live ni St. Faustina, ingon niyang confessor, maura yapon niyang sa balik-balik, pero nagkagamay ang intensity. Ang quantity ba? Sa una, kadaghan siya masipyatan na, pero nagkagamay. Na-improvement permanente. Aware na. So ang growth niya sa spiritual life, way undang. Di ko gamay mo nga, enough na niya, balaan na kayo ko, kadadlawan ko simpa, kadadlawan ko rosary. Enough na, enough. Kung pa sa mong formator, enough is the language of the dead. Kasi buhay pa rin. Never enough. Never enough. Never enough. Basta buhay pa ta, kanunay kita makibiso nga mag-grow ta, makanta nito mga sakta.
Tantang eh. Lugaya sa may sulti, pero yun sa una ko tantang. But really, mo kayo, gitudlo ni Jesus, kung sakon nga makahunong ka sa oo, gitudlo niya. Pero may man na, makadunggan na to sa gospel ba? Makadunggan na to eh. Pero kinanglan nasa tayo, profound conviction of being a sinner. Profound conviction. May ilangan mo, sa iyo mo na mag-angkon-angkon ka sa itong saa. Pero kades ko ba ba? Testimony ka. Ako, sa akin ko, pagod karon, sige nga mo ko paglibat. Angkon-angkon ba? Angkon-angkon niya, taas mo yung pride. Uy, sa iyo rin angkon-angkon. Di na siya assurance nga na kay profound conviction sa mong pagka-sinner. Ikaw rin nagsulti. Matistingan na kung lain na yung sulti. Namingon ba ka sa garbo ni mo? Offended kay ka. Dali pa profound mong conviction. Kaya kung profound mong conviction, malipay ka nga dumog sa kamaturan. One concrete example, life ni Saint Crispin of Viterbo. Kailangan na? Baka mo kailangan. Saint Crispin of Viterbo. Lugar ng Viterbo. Kailangan mo Saint Rose of Viterbo, masikat-sikat na. Singan na sa lugar. Morang lugar. Okay, Saint Crispin of Viterbo. Franciscan Saint. Sikat naman siya nga holy siya. Brother ni siya. Sikat na siya nga holy ba? Magmilagro, mga maskiton, maulian, mga sakit, mga maulian, mga masakiton, mga ito niya, maulian, proses ng Padre Pio ba? Gidumog siya sa mga tao nga huli. One time, may bisita siya laing lugar, nasa kauban ng brother. Pag-abot niya dito, sige, balikas niya. Sige, yaw-yaw ng mga tao ba? Ikaw, parang ingnon ka. Kuhan ka, taas ka garbo, isulti, sige, balikas siya, sige, cross. Ang brother niya yung kuyog, naglungot-lungot na ba? Hindi tawahan na rin, bago rin liyo ka. So man, brother, ako tumatong, badlungon ako. Tingnan siya ni St. Crispin, ayaw, badlungan. Kaya sukad-sukad, nalipay ko namin, naningangan na siya. Karoon po ko kadungog tao, na nagsultis kamatuuran kung kinsa. Dito sa tong lugar, ang mga nagdayeg na buutan ko, nagdayeg na huli ko, ang ilang gidayeg si Jesus. Nakita na si Jesus. Kani siya, nakita niya ako. Let him speak what he sees as me, as I am. Muna yung profound conviction, inana ta. Kasi, reklamo ka sa payon. Di ba kira kayo siya? Nakita na sa simbahan. Magkira kayo. Ano mag-uulong kalibakon? Ikaw ang iyang isbutan. Imo ba ikaw? Let them speak who you are. Kung mag-dahil sa sila ni mo, then they're praising the Lord. Ngayon makita. Diyan mura niya, tuwa ka ng kadautan. Ang tanang kayo, ikan sa Ginoo. Karon ato tas gitudlo ni Jesus. Unsa gitudlo ni Jesus aron mahunong sa Matthew chapter 26 verse 41. Repeat. Matthew chapter 26 verse 41. Balik mo pagin nato one more time. One more time. Matthew chapter 26 verse 41. Assignment na niya, usahan niya ni balik ulit niyo. Pero kung dili gani mo makahimo, ayaw mo ka-feel og guilt. Kaya dili na sa. Basta kayo zahalan niyo magabasa mo. Matthew 26:41. Ano sa inyo ni Jesus diya? Kibaw mo siya na. Actually, kibaw mo si Soda na. Wala mo kibaw, mamulan na siya Matthew 26:41. Man, we Catholics know the Bible. We don't know the numbers of the chapters and verses. Ang imo diya ni Jesus, be sober. Sober. In other versions, vigilant. Okay? Be vigilant. Okay. Pagtukaw. So, pamilay Bisaya ng vigilant. Magbinantayon. Okay? Be vigilant and pray so that you will not fall into temptation. Sa ingon, be vigilant and pray so that you will not fall into temptation. Pagtukaw, kamo pagampo aron di kamo mahagbong sa panulay nga gisulti na ni Jesus. After man sa Last Supper, nagampo si Jesus si Mani, ang kuyog tong iyang suod ng mga apostoles, Peter, James, and John. Pagbalik niya dito, nangato. Di ba? Ganun nga to, kubog. Basin mo ng kubog. Probably, kay basin nagparty ito sila, farewell party. Mabita ng Maundy Thursday, pista na sa mga pari, institution man na sa priesthood. Okay, so nagparty, magtay mo na, bisan si Mana Santa, mga baboy ang mga propyan. Ini Guy Pisanto, gabi, pista na. Mga ubaboy ang mga pare na. Ano, pista sa Gardaya? Institution man na sa priesthood. Pista na siya. Wala magbawa na no? Wala. Di mo kakaubaboy.
Ato mas parokya inig Huwebes Santo. Ano na ninyo diha, di ba? Ihaw na lagbabin. Istam na sa pala ko. Probably nangikapoy dito mga busulis. Nangatuog sila eh. Katuog sila eh. Jesus nagampo. Pagpalo Jesus natuog ang gihapon mo. Pagtukaw, pero ang interpretation na to, ang proper nga interpretation, kini pagtukaw diri. Dili siya literal yun, absolute literal nga. Di yung kamato. Durat mata rin ba? Durat ka ka. Suyo ka naglatiha. Di ka matuog ka, magtukaw, tayo kampo. Huwag kaya po ka. Sabutan na, nag-amping ka. Naglikay ka sa okasyon sa sala. Naglikay ka, kabaw ka nga, mahagbong yung ka kung muagi ka diha. Yan, atong yung ka. Lain sa kayo, luwason pagkas Ginoo na, ngayon mo mang gituyog ato. Isuot kag bar, sabak-sabak kag babae ito. Naana di ka, Lord, lead us not into temptation. Ano kung ano, di, nag-expect ka nga ang grasya mo, subay ngayon mo mang gituyog, anak. So, mag-amping ka. Hindi kayo mag-amping lang, kay by human effort alone. Isang usawa niyo mag-ingon-ingon nga, di ko mara kaya mag-amping yun. Ay, magbong yun kayo. Magbong yun kayo, masawa niyo mo. Kung nag-amping ra ka, namin isumpay si Jesus, mag-ampo. Kunya, mga anak ka, hala brad, nag-ampo sa biamisiki. Kung makasarang gihapon. Namakat si Jesus, ano? Kung taga-amping kag tambal ron ba, tumara nito, maayon mo hilanat. Kunya man, huwag ka na ayon, ngilad ko ni mo. Si Jesus niya tagog tambal. Vigilant and prayer. Be vigilant and pray. Effective day. Sige na, may gampo ka. Mo rin yapon. Magpo. Karon, mo na problema. Ang problema wa sa tambal. Ang problema na sa nitumar. Ingin nga tumaran ng resita. Ang resita may gitumar. Asan kong resita? Ang papel may gitumar. Huwag uli kaya resita may gitumar. Kalibanga noon. Resita, berapa resibo yung gitumar. Murah na resibo resita, bayaran ng papel. Thermal bill, kaya ang point niya, ang problem na nato wala ito gi-prescribe ni Jesus. Nga naman, it is not any kind of prayer. Di na siya ingon na prayer ng mampo. Nag-ampo lagi ka. O nitumar lagi ka sa tambal, di unsa mo pagtumar. Nag-ampo lagi ka, pero unsa man kalaw ang imong mag-ampo. Huwag na, proportionate pa. Ang atuang strength to resist temptation, proportionate na sa atuang strength sa prayer na to. Kung sa kalaw mo itong prayer. Ako yung concrete example ng experience ako. Ako ba na mo sa yun, sa una? Sa una, ito na, siya ko. Yan yung sabi, share ko nila. Ingon siya, bro, ako ba, sige mo kampo, bro. Sa akyapon ko. Magkana ko mo ba? Pila kaka-oras mo kampo? Buwan, mga 15 minutes a day. Kaya mo, may required siya ba? Ako ko, mga required na. Ano po ba, 15 minutes a day? Required na. Tanang katoliko. Ang po kasi, at least na. At least, para na sa mga tapulan. At least 15 minutes a day. Okay. So, ako mo, 15 minutes a day. O, imong prayer, 15 minutes a day. Magtana mo ni mo. Pila ka oras ang temptation sa demonyo diyan mo? 24/7. Siya natuog ka, sud. Oh, siya natuog ka, no? Sa simundan ko ba? Mga anak ko ganyan na siya. Kaya ka na kung yawa, karang iwa, ginyawa. Ako yung ginasya. Minta kayo nagkagubaan sa tao, wala. Sige kayo nagpanintal ni mo. Paano na kaya? Ay, isang ganyan mga santos, nagkatintasyon. Si Jesus mismo, gidungol sa demonyo, ikaw na ba? Itintal siya. Matthew chapter 4. Ay, temptation niya, Jesus. Sige na panintal. Imagine mo ni mo, tanaw ko ni mo, sa'yo bastas. Ang demonyo, nanintal mo 24 hours. Nag-ampo ka 15 minutes. Do you think mo daog ka? Dapat ang imong prayer, ay undang sa. Tayo din, nanarbaho ni. Manarbaho pa mo ni? Kung saan may prayer na way undang. In fact, that is 1 Thessalonians chapter, this one po istorya, no? 1 Thessalonians chapter 5 verse 17. Ito, 1 Thessalonica 5:17. Ngayon sa Pablo diyan. Pray without ceasing. Kabaw mo no? Pray without ceasing. Hindi pwede brother ring eh. Ceasing. Walay ceasing, walay sister. C-E-A. Pag-ampo nga way hunong. Tayo na ni kalaki haron sa on maniron. Yun ang mga on. San Pablo kaya po yung nagtudlo. San Pablo kaya po, 1 Corinto 10:31, yun siya. Bisag mo kaon
ka o mainom, buhatang tanan sa ngalan ni Kristo Jesus. Colossus 3:17, kung ako masayo, Colossus 3 o Roma 3:17. Yung San Pablo, bisag unsa imong himuon, do everything in the name of the Lord Jesus Christ. Bisag unsa. So, anything that you do, as long as it is good, and then you offer it to God, it is a prayer. It is a prayer. So, nag-ampo ka, wak na iunda. Oo, kanang imuunda na rin yung trabaho. Do it with love. Then, make it a prayer. I-offer na sa Ginoo. Muna yung mga si Maria Escriba, you don't need to change things bang imong buhaton ba kay kanang good things nga imo nang ibuhat karon. Of course you may improve it langan kung kay opportunity to improve imo kinang improve na kay opportunity nga mas dako kag makuha dire ara jud kadiya sa mas lindot kay na kay sardinas ba niya na kay lechon baboy dire asa may imong i-offer sa Ginoo kay lechon baboy yan ay mas moabot nga mas lindot pa sa lechon baboy mo lechon baka ako ayo ato baka nung abot uy na ni-offer ba uy ibanti oh mo na siya sayang nga imong kumakas Ginoo, giving your best. Kung say best nga moabot mo, i-offer mo Ginoo. And everything. Then your life is not only a life nga nag-ampo lang ka, but your life itself becomes a prayer. Oh. Once your life itself becomes a prayer, asa pa naman diya moagi ang demonyo? Wala, kasod ang demonyo eh. Ikasod. Ano yung siya, San Pablo, Efeso 4:26, do not give the devil a chance to work on you. Kamus aman mo siya kita chance to work on you when you stop praying. Nya don't worry, kikini nga tong mind limtanon yun eh. Oh, sabot ra ginawa na. Nagluto ka? Putol ka ba? Nuwa pa itong, di rin mo gito na kung gibutang ko. Gitang gini rin, isang gini. Kasi mong, kasabot ang ginawa. Nawa na magpasabot nga ni undang imong prayer. Kaya kining atong constant prayer, tanan atong action, tiningon nga na sige ka, gunahuna o prayer. Kahit mo, piday ko na ka na. Ay na lang na. Kaya ko sa Rio nga, 20 minutos na eh. Isa dili, pag sugod pa lang ni mo sa Rosario, ito na human. Huwag yung kay distraction, isus mo mo. Ito rin. Huwag yung distraction ba? Yes! Kanang 50 kami, hemiri ni mo diya. May lagusa ka na, nakapokus ka. May lang, nakataghap ka na yung usa. Praise the Lord, nakataghap ka usa, nga may distraction. Usually distracted itong mind. It is one of the truths of the spiritual life nga our minds are not under our control. Some parts under sa itong control. Mawil na ito bang sa itong una-una. Pero na mga buti nga hindi mo control. Distraction na siya nga, huwag mo tuyo ka. So kaya huwag mo tuyo ka, bisan naan na siya sa una-una, huwag magpasabot ng imong prayer na imo siyang distracted prayer. Lawang imong siya nga prayer. In fact, meritorious pa gani. Migampo ka, grocery ka, may distraction, imong gi-reject, i-focus yung kan, kamot yung focus, nindot kayo. Meritorious kayo ka, bangan sa Ginoo. Okay? Kaya kining prayer nga makapapugong na ito kali makasa, kinanglan siya lawom siya nga prayer. Kung saan pagpalawom sa prayer, tulong ka butang. Attention. Kung saan kasi sa attention, tulong ka klaseng attention sa prayer. Intellectual attention, verbal attention, o spiritual attention. Attention! Hindi na po military attention. Ang sabi una, intellectual attention. Kadua, verbal attention. Katulo, unsa ning intellectual attention? Related sa kung imong ninyo ganina. Nga ang imong mind na sa imong giampo. Nya di mo na control, at least atong gi-reject ang mga nangabot nga uti. Nya kasa ka kung imong tuyoon. Ni-entertain ka sa nangabot. Nya di lang kay entertain. Tuyoon mo gini mo. Imbis nga, mara kasi bahan kay mo, relax ka nga, mag-ampo ka, focus ka sa Ginoo. At rest ka ba? Kay going to church doesn't always mean service nga kanang nadyo kay action ba lang nasa bangko bisag arrange na yung masahon. You go to church to rest. Busy na biya kada sa imong trabaho, sa imong negosyo. Go to church to rest. Karon na ka diha, rest na ka, ampo ta ka. Nuna gyud kung kadto sa. Imo ko yung tuyoon. Ang hinay. Kadto ako dito ba? 26 million yung kadto. Imo ko yung tuyoon ba? Ano focus na sa desi mong ampo, bahala na yung manood. Rest lang, good. In fact, the more ka nga ma-enlighten pag ganyan, kung saan mo itong pagsulbad sa mong problem sa work.
Kung nakarest ang imong mind, kaysa stress, kaysa tanan. A moment of silence. Moment of silence nga diha, intellectual attention, be attentive kung sa imong prayer, do it. Kung yung verbal attention, kung vocal ang prayer, musabat yun ka. Vocal ba? Vocal. Ano ba ka na? Kung ibawan may vocal ka namang tubig sa takore. Vocal. Vocal ang prayer, nagbukal-bukal nung laway, natungkol. Ang mga tao nga maglibog ta kay gibutan na nagkani nga diha. Tawag ka na, kanang screen ba sa simbahan para magkasabat. Di pa gyud mo sabat. Ano ba? Nang na diha sa pagtubak. They will participate. Di gyud mo apil. Kunya maglibog ta sa bungol amang. Makakita man ta, makabasa. Ako kung lulog sa butra ko kay dito ko mabasa. Grade 1 ra to na pa subject. Sa puta ba? Kinana nga kamao niya, di po dali yung sabat. Paabot kaya ka nga ang grasya mo ang halian mo. Kaya para mapugna ni mo nga di ka makasa, kinangan ka grasya sa Ginoo. Kung sa may agianan sa grasya, way lain prayer. So kung imong prayer dili sa ingon anak kanindot nga agianan sa grasya, ay wisik-wisik rin na mo. So, yung power sa temptation, strong kayo. Strong yung power sa temptation, kalima ka. Pero sa mong imong liko, makasakit ka. Hanan ka na, gamanin ka na. Musimba, compliance lang, way participation, Rooted ka na sa heart sa tao, na incline kita sa sakit. Mas sayon yun na ang dalan pa ng Sibirno. Matthew 7:13 na. Highway yun na. Ma-incline yun na sa sao. Why exempted na to? Why exempted na to? So kay incline mo ta sa kinanglan, murta ni naglangoy bagsapa nga kusog kayo ang karet padung sumbos niya ikaw sakta ka. Muna struggle na itong mga Kristiyano against the power of sin. So ayun yung langoy pasaka niya. Hindi na kayo mag-irog ba bro? Maka-irog ka. Kung law ang imong prayer, ganun ka-irog mo ka. Kaya ang law nga prayer, bro, nagbarko nga kusgan kayo. Kung ikaw ay maglangoy-langoy, way assistant of grace, ay, kung saan pa na mo, so ay saka diya sa kawasan falls, sugatan ng falls, di yung kakaabot babaw, kung saan mo, kapakapa yan, matay lang ka. Pero may barko, kusgan kayo, plano ba rin paguyod ka, muna siya image of grace. Na may tapunan mo kung law yung prayer. Nihatag mas Ginoo nga grace, depende sa kalaw sa yung prayer. Niya para mo law, kinanglan tong tulog ka attention. Importante ng attention. At sa bispo na ito, pagmangata sa spiritual attention. Saan ang spiritual attention? Sweeping of the heart unto God. Meaning, sa imong prayer, nangandoy sa kang ma-inlove kas Ginoo. Di sa imong prayer, yan kung ma-inlove sa kunin mo. Pinagin mong prayer. So kung naanan imong tulog ka attention, na kay perfect attention sa imong prayer, mo grow yun ang imong love sa Ginoo, mo busubay yun ang grace, makapugong yun nga, di ka makapong sa temptation. Katong nga sa nga tuyoon, ha? Mapugnan gina mo, kinang isa nga dito yun, di kinatungpugnan, di matuyon. Parang gina sa itong human nature. Kung masa nga tinuyo ba, mapugnan gina mo, kaya hugot man yung prayer. Kaya kung mo grow, ang kanigo din ani. Nagtapad mo ni growth in prayer, growth in love of God. Kana siyang duha power kina nga mupugong na to, nga dita makasa. Kung wala kay growth in love of God, makasakit ka. Kanya di man na mo grow yung love of God, di man na ma-develop kung wala kay attention. Example, ate, minyo ba ate? Yes. Okay na kay husband. Namuyab yung mga husband mo. Muyab kuno ay sa nimo. Example ko, tikarte ka kunin ito. Muyab siya nimo, na, sa storya siya na. Yang santang namuyab siya nimo, nagsigig text-text. Distracted kayo ba? Dagang kuri-kuri dere. Ma-develop ka na to, ha? In-love ka na. Di ka ma-in-love kayo. Huwag may attention. Pero na ang inyong presence. Muna siya kasagaran na to, kung musod ka simbahan, nag-ampo ta, na ang presence of God, na ang presence. Pero way attention nga klaro. So di ma-develop ang love. Di ma-develop. Kaya it is not so much with the presence, it is more on the quality of the presence. Yes. May quality, may attention nga naitabo. Aron magka-develop ay. Sa part sa Ginoo, di naman na ito na ma-question ng iyang pag-attentive din na to. Ang problema, kita na lang. Kita na sa ato na lang part. Ato na pag-attentive. So, ma-perfect na nimo. Di na ka mahadbong temptation. Natumar na nimong taro ang tambal. Tumar na nimong taro ang tambal. Nga naman, kay kining tanan, subayan is grasya. Niya doon ay pinakahugot kayo subayanan is grasya. Unsa na siya? Works of mercy. The divine mercy. Kasabot mo sa ng divine mercy. Ang ato na ilhan, si mercy. Itong manitag.
balon dito sa si Mercy itong ilan. Magkitagon kinis ng Mercy kada kanihapon. Libre ng saging gaw pa atin. Mano nila. Diba, ang simbahan doon naman tayo dito, Los Theology, hindi ko ganahangin mula o muntag na iba. Pero ito lang, testingan. Okay. Doon naman tayo kita ng attributes of God. Ano nga attributes of God? Mga qualities ba kung unsa si God? So, sa masulti na to. In fact, God is beyond words. But, so far as what we can speak about Him. Okay? Although limited mo kita. Attributes of God. Doon na may attributes of God in the order of nature. Na po yung attributes of God in the order of operation. So, yung mga actions kung unsa si God. Aratas order of operation, di lang tayo of nature kay mahumata ni. Pinaka-semester gano'n mo ng klase. Order of operation. Okay. The greatest attribute of God in the order of operation is the divine mercy. The greatest. In fact, ato nang iampo, kung magampo mo mapil mo mga benediction, ng prayer na to sa tanang praises of the divine mercy. Yan ang tayo saying sa simbahan, di ba? Lex orande, lex credende. The law of prayer is the law of faith. In other words, we pray what we believe. So since we're praying that the divine mercy is the greatest attribute of God, we believe that. So una ka, ipagampo man may sige na kadlaw. Kaya man ko nga, divine mercy man ang greatest attribute of God. Why not love? Hindi man love. Dito no, bantay na. Kaya kung ato kong binisayo ng divine mercy, ang saya. Kaloy. Kulangan man. Kulangan. Kaya kanang kaluoy, usara na siya sa mga aspect sa divine mercy. Na manggiluyon siya, tungkol kay mercy siya. Hindi na mo i-modify nung sa mercy. Nahimo mo ng divine pity. So yung English kaluoy, pity, di ba? So sa gining mercy. At again, kay mga explanation na niya, misericordia, the heart, all these things. Na, pero, dili na ako na i-sulti ng explanation na, ano lang ko sa saya kong nadaptan. Okay? Kung sa mercy, nga nung greatest attribute of God. God na mo, analogy. Bag. Ano yung bag? Kani nga bag? Puno ni kwarta. Kuha yung kwarta. Sample kani nga bag? Love ni siya. Asa rin, huwag pa na ko nasulti niyo sa prayer. Sa prayer na to, sa praises to divine mercy, mga anak ta. Divine mercy, the greatest attribute of God. Divine mercy, from which wells forth all life and happiness. Diya nagtubod, welling, meaning well. Tubod. Ang tanang kinabuhi o kalipay. Diyan nagikan sa divine mercy. Balikan ako example sa bag. Anong dili love ang greatest attribute ng divine mercy? So may kalahian na ng duha. Kung mo sa kalahian na. Ang kalahian na, katong mo magkapareha. Kaning bag, example ta ng love ni siya. Love ni ba love? Imagine natin yung love ni, bisag bag ni siya. O love. Love ni bag. Usara ni ko. Kung nagbaha o ingunani, gushing forth, torrent of these bands. Munay divine mercy. The torrent of God's love. Ang nagbaha, nagbulog, nagugma sa Diyos. Munay greatest attribute of God. Kaya nagpumasi rin, nagbaha rin, nagugma, ginumo rin na yung meaning sa divine mercy. Now you know, big water. Munay meaning sa divine mercy. Nagbaha, gushing forth. Karon, mga taan na ko niyo. So, pa nakasa si Adan o si Eva. Ni-operate ng divine mercy, wala. Wala. Justice. Justice sila. Justice. Divided ang classroom. Justice sila. Katong mingog ni-operate na. Yun sa niya pag-operate, nga kami nakasa. More good. Justice. So, mingog sa buha ni-operate. Ang Ginoo day na din dugang-dugang day, nasa una, wala na. Di man mausap ang Ginoo. Ito na lang kanina attributes. Ito na lang diyan from the beginning. So how was it operative? If in the first place there was no creature to be merciful of, and how was it not operating if it is what God is from the very beginning? Di ba? Bakit ito ang prayer ng sulti ganyan? Divine mercy from which wells forth all life and happiness. Diha nagtubod, diha nagikanta ng kinabuhi, talipay, tanang creation. Gikan as divine mercy. The reason why God created is because His love is flowing in abundance. And that flow of God's abundant love is the divine mercy. So diha, nag-operate na, pero dili ito laging pity. One aspect lang na. Nganong nasa pity, nganong naluoy siya because He loves. Nasa din na-fault naluoy siya. Okay? Because He loves. That's the divine mercy. Niya ato nang may experience ang iyang super abundant love
First and foremost, katong balikan ako itong ingon naman yung ganina, ang ato ang profound conviction of being a sinner. That we are in need of His mercy. Ingon si Pope John Paul II, there is nothing that the world needs more than the divine mercy. Muna yung labing kinahanglan sa tao, ang divine mercy. Diha nag-flow ang grasya nga tumadawa tungod kay abundant ng love. Unya kay asam na ito ni makuha na ron. Okay, dato. Sa sacraments. Sacraments. Bulahan kita mga Katoliko, kaya naatan. Kung ito man natin mission, nga hindi Katoliko, atong himog Katoliko, aron ma-experience po nila ang power of grace na nasa sacraments. Hindi ako mamatay ng perfection. Oh. Christian perfection na, hindi pasabog na rin na masipyat. Kundi wala natin mga tinuyuan na siklat. Masipyat yun da. Wala naman tinuyuan mo na Christian perfection. Santos na ka na. Hindi na pag-masip tayo ka na. Makuha na ito sa sacraments. Particularly, sa Eucharist o sa confession. Kumpisa. Maunsa man ang niangkon ka nga makasasa, kaunyuman, huwag ka ngayon sa ilo. O nalagi kay profound conviction na masakiton ka, pero wasag ka niyantos doktor. Mulian ka. Sige po niya, kami uban di kumpisal kayo pare sa kuno. Kung masakit kayo, itong doktor kayo. Masakit sa ng doktor. Kuha ninyo? Diha sa sacraments. Kung ka ng confession ng igsoon, dili na siya ingon na forgiveness of sin ra itong nadawat niya. Sa ito ang forgiveness of sin ra. Grace. Oo. Na po na grace of strength. Every time mo bisa ka, marabag nagkaon ka ba? Kung makaon na kakausa, di pa kamda ko eh. Tungan pa ka. Kung si kagkaon, kusgan, lawag ka ka, magkakusgan ka. Diba? Same analogy, same thing. Kung kita ka analogy. So, sige ka, kung bisal, magkasensitive man ang imong soul ba? Magkasensitive siya. Nga, di tigil kaganahan sa sin. Damor ka masig, kung bisal kay, mag-itin ka mayo. Ni-aware na kayo ka. Yung sa'yo po, mas propulos po ta. Hasta nila sa, ito na po i-apil. Sa suban. Sige sa, gawisa na siya. Okay. Propulos po ta. Pero yan, natural lang na mas propulos. Importante nga, repentant ta. Okay, ato lang i-recap. Isa ito ma-recap. Last point na ni. Pupusan ni, promise. 1 more hour. Last na ni. Kung palitan nga igsoon ba, masamad ka. Mag-uol ka mayo eh. Mag-uol ka mayo. Sama ko na daw, pila ko ang beauty cake. Nagumasa na. Gawin, mag-uol ka mayo. Makonsulta at the thought nga maulian rin eh. Okay, mag-pahirap to rin. Ayaw rin rin sa mara. Nakay problem ron. Malabay rin eh. Nakay wala na bayaran. Klinta na rin eh. Malabay rin eh. Malabay na. At the thought nga mahuman ra siya. Makonsult na. Okay ra, mahuman ra na. Mga bater. Pero sultihan ka, what if may mga mo, na tao ba? Na nasa samad, ang yan samad. Di yun maupay, di yun maayo, di yun maulian. For all eternity. Luya ang gawan mo. So nakita yung na, ang yan samad, di yun maayo. Di yun maayo. Huwag mo kabantay. Si Jesus. Oh. Si Jesus ay nabanhaw siya and he appeared sa mga apostles, John chapter 20 verses 21 to 23. When he appeared to the apostles, he was already in a glorified body. Resurrected man. But then how come when Thomas touched him, sama dyan kilig, hikap ni Thomas. Thomas ba? Hikap ni Thomas, sama dyan kamot, hikap. Nasisama. Pila kay years ang nilabay, more than 1,000 years passed. Nagpakita siya balik ni St. Faustina Kowalska. Kowalska because that is Polish pronunciation. Kowalska. Kowalska. Nagpakita siya when he appeared to St. Faustina. So may an appearance. Still bearing those wounds. Si Jesus may iksawan sa ang iyang wounds di maayo for all eternity. Those wounds are eternal witness of the greatness of His God. Eternal witnesses. Nga mo'y mahulip sa justice sa Father na supposed to be makadawat ang eternal punishment. And He took that wound, that eternal wounds upon Himself. Pagdita may birno for all eternity. Eternal witness na. Magsiga, ano na ito ba? Imagine na walang pagsiya sa love. Nangyan samad, willing siya na di maayo for all eternity.
For your own sake. Bisan pag ikaw raw sa tao sa kalibutan, He will still do that. Pero kung wala na yung tao sa kalibutan, No reason to do that. But even if you're the only person in the world, He will do that. Inanak ang nilingin ko mas Ginoo, inanak kadako in love. O mo ka imagine na. Kaya kaya naman kadako in love. Atong pangutan mo na itong kaugalingon. What return shall I make of the goodness of the Lord? Kung may kong buhaton, aron akong mabalikan, masuklian, ang kadako sa iyang goodness, kadako sa iyang love. Kamu na ipahalang kung baga na sa inyong kaugalingon, tagsa-tagsa. Yan, dagang kayong salamat sa inyong mapugihon na pagpaminaw, mayang gabi na itong tanan.